Yon, magandang araw mga kaibigan. So, nandito na naman tayo sa panibagong video kung saan ay magre-resolve na naman tayo ng panibagong problema. Okay? Yung mga tanong na madalas ko nakikita dyan sa ating comment section. May kaugnayan doon sa lately kong nagawang mga videos. Okay? Actually ito, hindi naman po para sa lahat. Alam ko, yung iba alam to. Kung madami nga akong nare-receive na comments dyan, sasagutin natin yan. For the sake dun sa mga nagtatanong at saka dun syempre sa mga future na magtatanong, mga bagong may-ari ng sasakyan. Tanong nila, ano nga ba yung PSI or yung tamang pressure ng gulong ng sasakyan? Okay, may mga nagsasabi, ano ba yung pressure nitong Vios? Ano yung tamang pressure ng gulong ng Mirage? Okay, ano yung tamang pressure ng Strada? Tama ba na magkaiba yung pressure ng harapan at saka ng likod? So ang initial na sagot dyan mga kaibigan, depende yan sa sasakyan. Iba-iba yan. Merong pantay lang sa likod at saka yung sa harapan. Meron namang po pwedeng magkaiba yung pressure ng harapan at saka ng likod. Actually yung mga yan may suggestion na yung manufacturer. Makikita nyo rin po yan sa sasakyan ninyo. Yung suggested na pressure nung gulong nung sasakyan mo. Baka hindi nyo pa alam. Nakalagay lang din yan mismo sa sasakyan ninyo. Kung hindi mo makita doon sa sasakyan mo, nanduron din yan sa user's manual. So baka mamaya kasi hindi kayo nagbabasa ng manual. So importante na binabasa natin yung manual mga kaibigan. Hindi natin masisisi yung mga bagong kuha ng mga sasakyan, yung mga first time owner ng sasakyan. Kasi yung iba, may mga ahente na nagbebenta, hindi naman lahat no mga kaibigan, pero merong iba na nakakaligtaan na i-demo yun, yung regarding dun sa pressure ng gulong. Tapos nakakalimutan ituro kung saan makikita. Yung iba naman, tinuturo ng ahente, pero dahil sa excitement nung bumibili, lahat ng mga sinasabi ng ahente, hindi na natatandaan ng kliyente or nung bibili ng sasakyan. So yun nga, dahil nga sa mga ganung pangyayari, so ituturo ko sa inyo kung saan makikita. Ito ay Mitsubishi Montero. So ang hahanapin natin mga kaibigan, yung label na nasa gilid ng driver. So ito mga kaibigan, ito na yung kulay puti na to. So dyan naka-indicate yung suggested pressure. So nakalagay dito yung iba't ibang measurement. May bar, may KPA at saka may PSI. Ako, pangkaraniwan kong ginagamit ay PSI. So ito yung suggested pressure dito sa harapang gulong mula taas pababa. Tapos ito naman yung pressure sa likod. Kung 5 passenger lang yung sasakay, so ito yung suggestion. 2 bar, 200 kPa o kaya ay 29 PSI. Yan yung sa harapan. Kahit fully loaded siya, 2 bar pa rin, 200 kPa at saka 29 PSI. Sa likod ay 2.2 bar, 220 kPa at saka 32 PSI kung 5 passenger. Kapag fully loaded naman, 2.5 bar, 250 kPa or 36 PSI. So dito sa SUV, yung pressure ng harapan na gulong at saka yung pressure ng hulihang gulong ay magkaiba. At iba rin yung pressure ng hulihang gulong kung yung passenger ay 5 lang at saka kung yung passenger ay lahat ay nakasakay or kung fully loaded yung mismong sasakyan. Okay, ito naman yung Strada or yung Mitsubishi Strada. Tingnan natin kung nandirito rin sa driver side yung label ng suggested na pressure ng ating mga gulong. So ito nga mga kaibigan, ito yun no, kulay puti. So yan. So meron din iba't ibang klaseng measurement mga kaibigan. So ito yung pressure sa harapan, pababa. Tapos ito naman yung pressure sa likod. So yan, meron ditong bar, BAR, KPA o kaya ay PSI. So dito may instruction mga kaibigan. May salitang English diyan at saka ibang language. So dito ang nakalagay no cargo. So kapag no cargo, ang suggested pressure ay 2.2 bar o kaya ay 220 kPa o kaya ay 32 PSI. So sa likod naman, kapag walang cargo, pareho lang. So ito may mga nakasulat din dyan. So kapag walang karga yung likod, ang pressure nito ay 2.2 bar, 20 kPa, 32 PSI. Kapag naman sa likod, yun nga pagka may karga, ang suggested ay 29 BAR,
290 kPa o kaya 42 PSI. So ganyan lang kadaling basahin yan mga kaibigan. So tingnan naman natin itong expander. So tingnan natin kung nandirito sa driver side yung label na yon, yung ating pressure guide. So yun mga kaibigan, nandirito rin sa gilid. So yan. So bago ko makalimutan, meron pala ditong suggestion mga kaibigan, no? Cold tire inflation pressure. So suggested na dapat ay malamig yung gulong pagka tayo ay nagbobomba. So naka-indicate dito kung 1 to 5 passenger lang. So ito mga kaibigan. So yan, 1 to 5 passenger. Yung tire pressure niya ay pare-pareho lang mga kaibigan. Kung 6 to 7 passenger naman or kung puno yung sasakyan, ayan, nagkaiba na. Iba yung harapan, iba yung likod. So ayan, alam na natin kung paano basahin. Lipat naman tayo dito sa L300 na ambulance. Tingnan natin kung saan nakalagay yung sticker na yon or yung label na yon ng pressure guide natin. Tingnan natin dito. Ayun, nandito mga kaibigan, no? Ayan, so iba naman to mga kaibigan. So medyo, yan, basahin natin. So ang measurement naman nito mga kaibigan ay PSI at saka kgf cm. So ito yung measurement sa front at saka dito naman sa rear. So dito mga kaibigan ay mataas yung pressure. So ito ay 42 PSI yung sa harapan. Pati rin sa likod 42 PSI or 3.0 kgf cm. Tapos kung tatlo naman yung passenger at saka puno yung likod, ito 42 PSI, yan, or 3.0 kgf cm. Tapos sa likod, kapag puno nga, 53 PSI at saka 3.75 kgm or kgf. So yan yung measurement ng L300. Ngayon, pupuntahan naman natin yung sasakyan ko mga kaibigan, itong Toyota Wigo. Tingnan natin kung saan nakalagay yung pressure label niya or yung pressure tire pressure guide. Ay, nakasara. So buksan muna natin. Okay. So tingnan natin dito sa gilid. Ayun mga kaibigan. So nandito sa gilid. Ayun. So ayan, simpleng-simple lang. Ang measurement niya ay kPa at saka PSI. Dalawa lang yung naka-indicate sa kanya. So tire pressure or yung tire size, ayan yung tire size niya. So kapag ganyan yung tire size, ayan. Kapag ganyan yung tire size niya, so ito yung measurement na suggestion. Yung front ay 250 kPa at saka 36 PSI. Yan yung sa harapan. Yung rear naman 250 kPa saka 36 PSI. So yan lang yung suggestion. Kung puno man or hindi yung nakasakay, yan pa rin yung tire pressure na dapat sundin. So ito naman yung ating owner's manual. Yan mga kaibigan. So dito nyo makikita yan. So yan, yung sinasabi ko sa inyo, makikita nyo sa owner's manual. So ayan yung sa akin. Ang tire size ko, ayan, 175 over 65 R14. Tapos yan na nga yung pressure mga kaibigan. Ayan, no? kPa, ayan. Yung PSI niya is 36. Ayun yung PSI 36. Tapos yung sa likod ko rin ay PSI. So actually, depende yan sa tire size mga kaibigan. So kung papalitan nyo yung tire size ninyo, so tanong nyo na lang doon sa inyong pagbibilan kung ano yung dapat na PSI. So yan na nga mga kaibigan. So sana na-solve na natin yung question na yan. At para makatulong nga po sa iba mga kaibigan, i-share nyo po itong video na to. Lalo na dun sa mga bagong may-ari ng sasakyan. Kung meron kayong kakilala nito, i-share ninyo para mapanood po nila. At in the future, hindi sila magka-problema doon sa pressure ng gulong ng sasakyan nila. Dahil importante nga po na dapat laging tama yung pressure ng gulong ng ating mga sasakyan kapag tayo ay babiyahe. So kung nagustuhan nyo po itong video na to, please huwag nyo pong kakalimutang pindutin yung subscribe button dyan sa baba mga kaibigan. Yung kulay pulang button mga kaibigan, huwag mo rin kakalimutang pindutin yung bell notification para kung may mga bagong videos na katulad nito na napaka-importanting malaman ay ma-notify kayo. So hanggang dito na lang mga kaibigan. See you on my next video. Bye bye.